Big boss sila sa kanilang probinsya. Sa ulado ang bawat kanto, kilala ng bawat tao. Iginagalang kung minsan kinatatakutan. Sila ang 79 na gobernador ng ating bansa. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Alamin ang papel ng mga gobernador at kung bakit sila kailangan dito sa Wanted Governor. Napaka-importante ng papel ng isang gobernador. Siya nagpapatakbo ng probinsya. He is, as a matter of fact, the little president of each province. Kinakailangang maging transparent at accountable sila sa mga mamamayan. Palagay ko sa puntong ito ay napakahina ng ating sistema ng accountability mula sa gobernador natin. May mga performing, may mga non-performing. May mga talagang politiko lang. May mga public servants talaga. Kung may sumikat dahil sa husay magpatakbo ng probinsya, mayroon namang sumikat dahil sa mga kontrobersya. Kung minsan, may mga nagiging gobernador naman dahil lang sa pagiging sikat nila. Kilalanin po natin ang mga kontrobersyal na umupo sa Kapitolyo at kung bakit sila natandaan ng publiko. Goons, guns at gold. Yan daw ang paraan ng maraming politiko para manatili sa pwesto. Ang tatlong bagay nito ang siyang madalas ikinakabit sa mga kontrobersyal na hari ng mga lalawigan, ang gobernador. Bala pelikula ang buhay ng gobernador ng Ilocos na si Chavit Singson. Sa katunayan, nagawa na ito ng pelikula. Totoo ang aksyon at totoo ang barilan. Hindi niya makakalimutan ang inkwento nila ni Bingbong Crisologo, ang anak ng kanyang matinding karipal sa politika sa lalawigan na si Floro Crisologo. Habang nagsasayaw ko, tinitiyano kong 2 granada, 11 kagad ang patay sa tabi ko at siguro mga 500 na sugatan. Sa katunayan, nakalagay pa sa frame ng kanyang bahay sa Ilocos ang dugoang barong Tagalog na suot niya noong putukan. Matinik na politiko, kinatatakutan ng mga kalaban. Pero pasamantalang nag-iba ang kanyang imahe ng kumanta sa Senado. Ibinulgar ang kanyang kaibigang matalik na si dating Pangulong Estrada. Ang kanyang kainuman at kalaban sa sugal. Di umani kumikita ng iligal sa mga wedding lord. Ibinunyag niyang ang AS sa wedding ledger ay si Asyong Salonga, ang alias ni Pangulong Estrada, ang dating bad boy ng Norte, nagmistulang anghel sa Senado. Parang hindi sinasadya eh. Kung hindi lang ako hinarang, hindi naman ako lalabas eh. Dahil nga, sabi sa akin, wala akong kalaban-laban. Walang mangyayari. Dahil kontrolado yung lahat, walang mangyayari. Pero nung pinapapatay ako, bago ako mamatay ako, kailangan sabihin ko na lahat. Kontrabida naman ang naging tingin ng marami kay Rudy Fariñas, dating gobernador ng Ilocos Norte. Inakusahan siyang nambubugbog ng asawang artista na si Maria Teresa Carlson. Hindi ko lang pasabi yan noon na medyo may pagkukulang nga yung pagka-rear ng misis ko, kaya nai-insecure siya palagi, nagkukwento na sinasaktan siya, maski hindi naman, to get attention, ganun yung kanyang background. Kaya nakita nyo, mula nung pumanaw na nga yung misis ko, may her soul rest in peace, wala naman kayo naririnig sa akin. Ayon sa kanya, kakambal raw ng politika ang intriga. Lalo na kung matagal nang nakaupo sa pwesto ang gobernador. Sa kabila ng balitang sinasaktan ng aktres, natakot daw makialam ang pamilya at kaibigan nito dahil may sarili raw private army si Fariñas. Puro chismis lang pala yun. Pati yung mga tao nga na nakakalapit ko ngayon, hindi pala totoo yung naririnig namin nun na parang kung lumakad ako, dami kong mga security. Ngayon kung makita nila ako at saka yung 8 anak ko kasama ko lang. Hindi wala akong driver. Pero retirado na sa politika si Fariñas. Ako nga, sabi ko, ayoko na hindi na ako mag-governor dahil hindi ko na mabibigay yung serbisyo na nabigay ko noon eh. 8 yung anak ko. Hypocrisy na sa akin yung masisilbihan ko pa yung publiko kaysa yung anak ko eh. Sa ngayon, kay Rudy Fariñas na marahil nagtatapos ang politika sa kanyang pamilya. Dugo sa dugo, buhay sa buhay. Karaniwang ganito ang sistema ng politika sa mga lalawigang nabanggit. Ayon sa political analyst na si Popoy de Vera, talagang marahas ang labanan sa lokal na politika. Kung ito'y may kinalaman sa pangungurakot halimbawa, o pagpatay, o pambubugbog, kung ang akusasyon sa iyo na pinick up ng media ay may kinalaman sa iyong pagmamalabis, negative ang epekto niyan. Other than that, positive yan in terms of higher visibility.
Pero sa kabila ng karahasan sa kanilang lalawigan, bihirang mabahira ng dugo ang pangalan ng mga politikong matagal nang nakaluklok sa Kapitolyo. Yung kanilang malaking mga angkan o impluensya sa mga pamilyang namumuno sa lokal, yun ang kanilang agimat sa eleksyon. Hindi yung controversy. Sadyang may kakaibang magic nga ang mga sinasabing notorious na mga gobernador. At kahit anong aligasyon ang ihain sa kanila, may mga kababayan silang patuloy na sumusuporta. Tulad na lang ni Pampanga Governor Lito Lapid. 2 beses siyang nasangkot sa malalaking kontrobersya. Ang una, ang 27 hektarya ng lupain sa Porac, Pampanga. Noong taong 2000, inulan ng problema ang gobernador. Kinasuhan siya ng kasong graft and corruption ng Office of the Ombudsman dahil sa di umano'y iligal na 20 milyong pisong koleksyon sa Megadike. Dahil dito, sinuspindi siya bilang governor ng Department of Interior and Local Government noong Marso. Pero pinawalang sala siya ng Korte Suprema. Sinubukan naming kapanayamin si Governor Lapid pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sulong Caviteño sa bagong milenyo. Kung ang ilang gobernador ay minamana ang pwesto sa mga magulang, pero naman sa takilya muna dumadaan. Tulad ng action star na si Bong Revilla, dating gobernador ng Cavite noong 1998. Bida siya sa kanyang mga pelikula. Bida rin ng Cavite. Kinalaban niya ang pinakamatinding salot sa kanyang baluarte, ang droga. Katunayan, pinarangalan siya ng isang ahensya ng US government dahil sa kanyang pagsugpo dito. Pero tila nagtaasan ng kilay ang ilan nang bumaliktad siya ng partido noong EDSA 2 dahil kilala siyang malapit sa pamilya Estrada. Ilang taon rin na malagi sa pwesto si dating Governor Johnny Remulla sa Cavite. Siya ang nagpasimuno na maluklok ang kanilang angkan sa politika. Warlord ang pansag sa kanya. Di umano'y may sarili raw siyang private army na siyang nagpapatibay ng kanyang katayuan sa politika sa kanyang lalawigan. Iba't ibang araw ay itsura ng mga politiko sa ating kultura. May tahimik at tapat sa kanilang serbisyo. At may ilan namang maiingay ang pangalan dala ng kanilang kontrobersyal na imahe. Sana ang ialay ng mga gobernador at ibang politiko, wagas na serbisyo para sa kanyang nasasakupan. Hindi puro kontrobersiya lang. Marahil dapat ding baguhin ang panlasa ng publiko sa kanilang paghalal para sa totoo at karapat-dapat na opisyal. Sa ating kasaysayan, kakaunti pa lang na itatalang kagalang-galang na gobernador yung kinilala dahil sa husay ng plataforma at mga proyektong kanilang nagawa. Ngayong tapos na ang halalan, sana na may nabiyayaan tayo ng mahuhusay na mga gobernador na magpapatakbo ng ating mga probinsya. Mga gob na kinilala dahil sa husay ng pamumuno sa Wanted Governor. May good gob at may bad gob. May mga gobernador na kinilala dahil sa husay sa pamumuno at pagpapaunlad ng kanilang probinsya. Darito ang ilan sa kanila na kinilala dahil sa pagiging magaling sa trabaho. Isa sa mga maaaring magdala ng kaunlaran sa isang probinsya, ang gobernador nito. Kapag mahusay siyang gumamit ng pondo at magpatupad ng programa, mabilis umangat ang estado ng probinsya. Si Governor Josefina de la Cruz, 7 taon ng gobernadora ng Bulacan. Noong 1997, nakalikha siya ng 800 trabaho para sa mga kabataang walang kabuhayan. Tiniyak din niyang maayos ang serbisyo sa mga pampublikong ospital at maaaring bumili ng gamot anumang oras. Binigyang atensyon rin niya ang edukasyon. Hindi pagpapatayo namin ng mga school buildings, ginagawa siyang issue sa amin at yan daw ay obligasyon ng national. Pero ang sinasabi nga namin, how can we just sit back and watch kung nagdi-deteriorate ang quality ng edukasyon ng ating mga anak? Binawasan din daw ni Governor de la Cruz ang red tape sa lokal na pamahalaan. Tinanggal niya ang mga empleyadong wala gaanong ginagawa sa Kapitolyo. That way, naitaas namin ang kanilang sweldo, nabigyan namin sila ng mas maraming benepisyo. Kasi sa aking formula, yun ang pinakamabisang paraan para labanan ng korupsyon sa gobyerno. Tinutukan rin ni Governor de la Cruz ang mga negosyo sa probinsya, mga small to medium industry kung tawagin. Ayon sa Department of Trade and Industry, nagkaroon ng Bulacan ng 39,723 na bagong negosyo mula 1998 hanggang taong 2003. Ang gusto natin yung maliliit na negosyante, maging malaking negosyante para mas marami siyang mabigyan ng trabaho, mas marami siyang ibayad na buwis.
Gumuhuraw ang mundo ni Aling Mary nang pumanaw ang kanyang asawa at mag-isa niyang binuhay ang 4 nilang anak. Ngunit sa tulong ng mga livelihood program ni Governor de la Cruz, nagkapuhunan siya para sa maliit na negosyo sa kakanin. Nakahiram ako na yun kung saan nga dumami ang bilang ng tinda ko. Meron kang pambili ng gatas, meron kang pambili ng ubi, ng itlog para nga sa leche plan, ganun. Kaya malaking tulong talaga. Malaking bagay rin daw ang mga libreng gamot na ipinabibigay ng Kapitolyo. Ngayong taon, umabot sa 15 milyong piso ang nakalaang pondo para rito. Sa ilalim ni Governor Josie de la Cruz at dating Governor Roberto Pagdanganan, naging Galing Pook Hall of Fame awardee ang probinsya ng Bulacan. Iginagalang parangal na ito dahil binibigyang pugay ng Galing Pook ang pinakamahuhusay na programa sa lokal na pamahalaan. Sa ilalim naman ng pamumuno ni dating Governor Joey Lina, nagawaran ng DILG ang Laguna bilang Most Outstanding Province in Southern Tagalog. Ang kita ng probinsya ng Laguna nang maupo si Governor Lina sa pwesto ay tumaas sa 1.8 billion pesos mula sa 374 million pesos na income nito. Ito ay galing sa mga maliliit at malalaking industriya na nakatayo doon. Since we have the resources, talagang na-implement namin yung aming mga programa at proyekto na talagang damang-dama ng mga tao sa lalawigan ng Laguna. Naglunsad ang 21-point program para sa Laguna noon si Governor Lina. Karamihan dito ay upang maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga mamamayan sa Laguna. Mas mapagbuti ang negosyo at maipagbalaki ang mga katangiang angkin ng Laguna. So we have to make sure that we have the resources in order that we can implement the programs and projects that will impact on the lives of the people. Kasama rin sa Hall of Fame ng Galing Pook ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Sa ilalim naman ng pagpapatakbo ni Governor Rodolfo Agbayani. Ang focus namin is on of course, the upliftment of the quality of life of our agricultural sector. Sa buong Pilipinas, pangatlo ang Nueva Vizcaya sa dami ng inaaning palay at mais. Bukod dito, napaunlad rin nila ang pagtatanim ng iba't ibang gulay at prutas. At ang Nueva Vizcaya, sikat dahil sa tanim nilang ponkan. Sa amin, Mandarin type, we have our own Vizcaya orange. And then we have all kinds of Mandarin type citrus like pungkan, sweeter than those which are imported. Maraming negosyante ang nakinabang sa pagtatanim ng pongkan. Isa na si Gilbert. Anong nakita ni Governor yung potensyal ng aming lugar at saka nung citrus industry, palagi niyang ini-encourage ang government agencies to help us like the Department of Agriculture at saka yung Public Works and Highways and the provincial government para tumulong sila sa development ng technology by establishing the training centers. Bukod tangi rin ang programa ni Governor Agbayani para sa mga may kapansanan. Humigit sa 2 dekada na ang lumipas ng maputol ang isang kamay ni Cristina sa isang aksidente. Nagkaroon siya ng panibagong pag-asa nang hikayatin ni Governor Agbayani ang mga may kapansanan na magtrabaho sa park na ito. Dito sa Provincial Capital, ibinigay sa atin yung lagoon, yung boating, may bikes for rent tayo. Halos 70% ng kita sa park na ito napupunta sa mga may kapansanan. Libre pa nga ang kanilang pagkain. At dito sa probinsya, hindi boss o amo ang gobernador. Pinauso kasi ni Governor Agbayani ang tinatawag na participatory governance. Dito, lahat ng sektor may say sa pagpaplano ng mga proyekto ng gobyerno. Sa ganitong paraan nga naman ang mga taong apektado ang maghahanap ng solusyon sa kanilang sariling problema. Ang halimbawa nito ang transformation ng kanilang provincial jail. Hindi biro-biro ang kalinisan sa loob ng piitang ito. Bukod pa rito, mayroon din pinagkakaabalahan ng kanilang mga preso. Ilan lamang ito sa pagbabago na itinaguyod ni Governor Agbayani sa tulong ng taong bayan. Pinaggrupo-grupo ko lang sila. Pagkatapos sila ang gagawa ng mga innovations, mga creativity. At ako na lang yung nag-i-implement kung ano yung napag-usapan ng marami. Matinong pamumuno, pakikinig at pagpapahalaga sa hinaing ng bayan. Yan ang inaasahan mula sa mga naluklok na pinuno, hindi puro pangako.
Kung mahusay ang isang gobernador, parang langit ang 3 taon niyang termino. Kung nilalaspag naman ang kaban ng bayan, daig pa ng probinsya ang nasa impyerno. Sa mga pinili at ibinoto mo noong nakarang halalan, sa loob ng 3 taon, magkakabistuhan kung karapat-dapat nga sa kanila ang ibinigay nating pagtitiwala o hindi. Mga trabaho ni Gob sa Wanted Governor. Alam natin na sa Kapitolyo sila nag-opisina. Alam natin ang bawat proyekto sa kanilang mga probinsya ay may basbas nila. Alam natin na mas mataas ang kanilang ranggo sa mga alkalde. Pero bukod dito, alam ba natin ang mga responsibilidad ng isang gobernador? Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Governor Tommy Joson, ang gobernador at tinaguriang kingpin ng lalawigan ng Nueva Ecija. Umpisa na ito na mahabang araw ng kanyang trabaho. Kasama mga bodyguards at convoy na mga sasakyan, bagay siyang tumutulak papuntang Kapitolyo. Tuwing Lunes ng umaga, nakagawian na niyang dumalo sa flag ceremony dito. Pagkatapos nito, diretso na agad siya sa kanyang opisina. Kabundok na papeles at mahabang pila ng mga tao ang naghihintay sa kanya. Mayroong mga legal questions, meron namang mga problema tungkol sa doktor, mayroong problema sa engineering, may problema ron sa infrastructure. So, lahat ng klaseng problema na maiisip ng isang tao, dumarating araw-araw sa isang gobernador. Bukod sa trabaho sa Kapitolyo, kaliwat kanang meetings din ang kanyang dinadaluhan. Dagdag dito, iba't ibang okasyon at imbitasyon pa ang kanyang pinapaunlakan. Maya't mayaring may tumatawag sa kanya sa telepono. Halos 5 dekada nang namumuno ang mga Joson sa Nueva Ecija. Dahil raw sa kanilang angkan, lumago ang kabuhayan ng mga Novo Ecijanos. Makikita nyo na sa pamamagitan ng mga programa para paunlad ng agrikultura, makita natin na sumusunod yung pag-unlad ng malaking bahagi ng mamaya ng lalawigan ng Nueva Ecija. Samot-saring kontrobersya rin ang kanilang kinasangkutan. Noong 1995, ikinulong si Gob at kanyang kapatid sa Camp Crame. Inaresto sila sa kasong pagpatay kay Honorato Perez, karibal raw sa pagkagobernador ni Tommy noon. Padugong nga raw maituturing ang politika sa Nueva Ecija. Hindi kami humanap ng problema, hindi kami humanap ng gulo. At yan naman ang palaging paninindigan ng Joson. Kailanman hindi kami humanap ng gulo. At ito siguro ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon dito kami sa aming posisyon, sapagkat alam ng tao hindi kami abusero. Aminado siyang maraming pumupuna sa takbo ng politika at ang kanilang pamamalakad sa kanilang lugar. Marahil dala ng kanilang katagalan sa pwesto, nakakaya raw niyang palampasin at kayanin ang bawat punang ibinabato. Wala kang karapatan mag-init ang ulo mo. Sapagkat alam mo dito, talagang sabi ko nga sa iyo, masyadong varied, masyadong malawak yung problemang dudulog sa iyo. Matapos ang mahigit 12 oras sa trabaho, diretso bahay na si Governor Joson. Dala pa rin ang ilang mga dokumento pa uwi. Hindi daw nagtatapos sa Kapitolyo ang trabaho. Alam mo, sa bahay kasi hindi kami naghihinto rin ng pagtanggap ng panauhin eh. Wala kaming oras dyan sapagkat yun ang pangako namin sa aming kalalawigan. Na yung aming tarangkahan ay bukas sa lahat ng nangangailangan, maski anong oras ng araw at gabi. Ang gobernador ang pinakamakapangyarihang pinuno ng isang lalawigan. Hari ng Kapitolyo, Panginoon ng buong probinsya. Pero mabigat ang tungkulin na dapat gampanan sa kanyang nasasakupan. Napaka-importante ng papel ng isang gobernador. Siya yung nagpapatakbo ng probinsya. He is, as a matter of fact, the little president of each province. Little President o munting presidente na may tuturing nga raw ang mga gobernador. Kung Malacanang ang sa Pangulo, Kapitolyo naman ang sa gobernador. Sila yung Chief Executive Officer of the provincial government. Number 2, sila yung overall supervisor and the one who has control of all projects, activities, and services of the provincial government. Number 3, sila yung nag-i-enforce ng law and ordinances related to the provinces. Number 4, sila yung initiate ng mga income or revenue generation projects and activities sa province.
Hawak ng gobernador ang lahat ng departamento ng probinsya, pati na ang pulisya. Sakop ng kapangyarihan ng gobernador ang pag-a-appoint sa mga opisyales sa Kapitolyo. Nasa ilalim din ng kanyang kapangyarihan ang mga alkalde sa buong probinsya. They can have the power to discipline and impose appropriate discipline or sanctions sa mga mayors. Ang gobernador din ang nagdedesisyon kung aling bayan ang dapat unahin sa hatian ng mga pondo. Hindi kasi lahat ng mga munisipyo pare-pareho ang kanilang kinikita, no? Ang kanilang income. So, kadalasan yung mga mahihirap na municipalities ay umaasa ng malaki sa tulong na maibibigay ng probinsya. Umapatak sa 20 hanggang 25,000 piso ang sweldo ng isang gobernador kada buwan. Bukod dito, may iba pa siyang benepisyong natatanggap. Meron silang mga allowances, ano? Like maybe, for example, they have representation allowance. Mabigat na trabaho, maliit na sweldo. Kung nagtataka kayo kung bakit marami ang nais tumakbo sa pwestong ito, may teorya ang ilang eksperto. Yan na yung sinasabi na 20%, 30%. Sa kada proyekto, doon kumikita ang mga gobernador at mga politiko. Kinakailangang maging transparent at accountable sila sa mga mamamayan. At palagay ko sa puntong ito ay napakahina ng ating sistema ng accountability, no, mula sa gobernador natin. Pero tulad sa ibang pwesto sa gobyerno, hindi naman lahat ng kumakandidato sa pagkagobernador ay pansariling bulsa lang ang interes. Makapangyarihan, kadalasang tinitingala at iginagalang, pinsay, kinatatakutan. Pero tulad ng lahat ng pwesto sa pamahalaan, dapat tandaan na utang nila sa mamamayan ang kanilang kapangyarihan. Kaya dapat, bawat hakbang, bawat desisyon ng mga gobernador, ating binabantayan. Hindi lang tuwing eleksyon dapat sinusuri ang naging performance ni Gob. Kumbaga sa estudyante, dapat ay regular na pasado ang kanyang grado. Dapat umunlad ang probinsya dahil sa kanyang plataforma at tapat na paglilingkod. Ang mga balito sa Kapitolyo, sa Wanted Governors. Sila mga bagong dugo. Bagito ika nga, mga bagong gobernador na nagsisimula palang umukit ng sariling pangalan sa politika. Ang tanong, gaano nila kaalam ang kanilang responsibilidad? Like father, like son, sumunod sa yapak sa pelikula, ngayon naman sa politika. Artista noon, gobernador ngayon. Tulad ng pagtanggap ng mga kapampangan kay Lito Lapid, mainit din ang kanilang pagtanggap kay Mark. Maisip tuloy na nanalo si Mark dahil anak siya ni Lito Lapid. Isang simpleng binata ang inabutan namin sa Porac, si Mark. 25 anyos lamang araw ito. Pinakabatang gobernador ngayon sa buong bansa. Isang tingin kay Mark, may tatanong, kaya ba niyang harapin ang responsibilidad ng isang gobernador? Nakatapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo sa Angeles University. College in Business Administration at saka nakapag-take up po ako ng master's degree in Public Administration. So, tapos si Mark Lapid po ay 8 taon na nanunungkulan bilang board member. Pero sa laki ng mga problemang kinakaharap ng Pampanga at ng buong bansa, hindi basta-basta mga solusyon. At sa loob ng unang 100 araw ni Mark, masusubukan kung anong klaseng leader siya. Unahin ko muna yung pagsasakatuparan nung computerization namin sa mga public high school. Tapos, kasi yun yung isa yun sa plataforma ko eh. Marami rin daw ipagpapatuloy na proyekto ng ama si Mark. Tapos yung pagpapatuloy ko ng plataforma ng aking ama, yung pagsasatayo ng food terminal para sa aming mga magsasaka at saka mga sa agro namin, sa agriculture, para dun sa food terminal together with the food storage. Balinaw kay Mark na matatawag nga siyang batang ama ng Pampanga. Ang isang gobernador siya po magsisilbing ama. Siya ho yung magsusupervise
sa mga mayors, sa mga councilors, kasi ho siya ang titingin sa buong probinsya. At siya rin ho ang hahatak ng investor po para sa probinsya. Pero masusubok ang galing ni Mark at kung sapat ang kanyang pinag-aralan kapag napatunayan niyang epektibo siyang gobernador sa susunod na 3 taon. Di tulad sa pelikula, walang take 2 sa pwesto ito. Malayo ang probinsya ng Camarines Sur. Sa daan pa lang, narinig na namin ang maraming problema. Bicol Region is number 1 dito yung sa malnutrition. Kami, kung akong tatanungin, dapat unahin muna namin yung kalsada namin. Talagang sobrang lubak-lubak. Ang first na problema ng aming barangay, school building. Ang pangalawa, medical assistance. Ang pangatlo, road to market. Sa provincial capital, nakilala namin ang magbibigay solusyon daw sa mga problemang ito ng mga taong nakausap namin, si Luis Raymond Villafuerte o El Rey. Sa gulang na 35 taon, si El Rey ang pinakabatang naging gobernador ng Camarines Sur. Tulad ng mag-amang lapid, minana rin ni El Rey sa kanyang ama ang posisyon sa pagka-gobernador. Veterano na si Governor Luis Villafuerte sa politika. Dahil nakakatatlong termino na siya bilang gobernador, tumakbo naman siya bilang kongresista. Masama rin ako sa kampanya noon sa Naga City noon. Noon kasi 1978, region-wide ang Batasan Pambansa. At ngayon, parang track and field relay. Ipinasa ng ama ang baton sa baguang anak. Qualified naman daw si El Rey sa bago niyang posisyon. Tapos siya ng Bachelor of Arts in Political Science sa De La Salle University at Executive Education sa Stanford Graduate School of Business. Eksperto raw siya pagdating sa negosyo. We started a business, export company, 3 lang ang empleyado namin. We started with a 50,000 peso capital. Medyo sinuwerte. As of last year, ang capital namin, umabot na ng registered paid-up capital namin, umabot na ng 50 million. Ang ngayon ang empleyado namin sa aming pabrika, sobra na sa 900. Ito raw ang bentahe ni El Rey sa kanyang pagtakbo bilang gobernador. Pero hindi tiyak na magiging mabuting gobernador ang isang tagumpay na negosyante. Excited daw si El Rey na magtrabaho na. Marami na rin siyang plano para sa Camarines Sur. Ako gusto kong Camarines Sur maging most progressive province in the country. Paano yan? Siguro we provide employment opportunities here. Nagawa ko sa kumpanya yon. Private sector, so gagawin natin yon. We'll create employment opportunities yun. Ano yun? Hindi lang generalities. Siguro IT sector, di ba yung sinasabi information technology. Marami mga skilled people here na pupunta sa Manila, pupunta sa abroad. Na pwede naman dito na lang i-provide. Magagad ang plano pero matupad kaya niya ito. Showcase ng Camarines Sur at ng mga Villafuertes ang Provincial Capital Complex. Dito, nasasalamin daw ang entrepreneur's vision ng mag-amang Villafuerte. Dinevelop namin ng Capital Complex. We're trying to build a community sa Capital Complex. Ngayon, meron na kaming Eco Village na kumikita na ng 500,000 naman. Ano ba itong Eco Village ito? Ang turista dito umaabot ng 300,000 kada taon. Magbayad na lang ng 20 pesos na entrance fee. 6 million na yan. Maganda ang Eco Village kasi nga ito ng plano ni El Rey para sa Camarines Sur. Pero para sa isang bagong saltang tulad ni El Rey, ika nga, malalaman lamang ang kanyang kalibre sa susunod na 3 taon. Sa ngayon, 2 lamang sina Mark at El Rey sa mga batang-bata at bagong mga gobernador. Inaasahang sa pagtatapos ng bilangan, marami pa mga young blood, ika nga ang papasok sa daigdig ng politika. Nariyan sina Maria Gracia Cielo Padaca ng Isabela, na broadcaster sa Bombo Radio Isabela, Gwendolyn Garcia ng Cebu, na anak naman ng kasalukuyang gobernador, Pablo Garcia. Pag-asang dala ng pag-upo ng mga batang-batang gobernador. Pero kung hindi sila magiging epektibo, mapupunta lang sa wala ang lahat. Ang kanilang hawak, malaking pondo. Ang nakataya rito kinabukasan ng maraming Pilipino. Kaya dapat bantayang mabuti ang kanilang trabaho, datihan man sila o bagito.
79 na gobernador, kapag abusado, parang hari o amo, ang kanilang kaharian, ang buong probinsya at ang Kapitolyo. May ilang lugar na talaga namang pinagpala dahil mahusay ang nailuklok sa pwesto. Balawak ang kanilang kapangyarihan, kaya ang kanilang bawat hakbang dapat bantayan. Hanggang sa susunod na Martes, alamin ang buhay at responsibilidad ng ating mga opisyales. Ako naman, Arnold Clavio, para sa Wanted Governor.